Hello guys! Hello mga ka-technician! Kumusta kayo? Matagal tayong walang upload. So ngayon, magkakaroon tayo ng uploads para sa ating tutorial. At nga pala, salamat sa lahat ng aking mga subscribers. Meron na tayong 1,500 plus subscribers. Woo! And ayun, sa mga gustong magpa-shoutout, comment nyo lang. Mag-comment lang kayo ng pa-shoutout ka-technician sa ating comment section. Then abangan nyo po yung ating susunod na video at doon ko kayo si-shoutout. So, ayun sa aking mga bagong kung bago ka pa lang sa aking channel, ay nanyanyayahan kita na mag-subscribe at i-like mo na rin ang video na to o pwede mo rin i-share sa ating mga kapwa-technician. Dahil dito, magtuturo ako ng isang video about sa kung paano gumawa ng XLR cable. Female to male cable. Okay? So, just keep on watching. So, ito, dumating na yung ating order. Umorder ako ng 30 meters. At ito yung para sa church. Gagamitin natin ito sa church. And, ipapakita ko na rin sa inyo kung paano natin gagawin para syempre makakuha ka ng idea kung paano gumawa ng XLR. So, panoorin mo lang itong video na to hanggang matapos para magkaroon ka ng idea. So, ito, meron tayong male to female na connector. Yan, then nandito yung 30 meters natin. So, puputol lang na ako ng 15 meters para isa lang yung gagawin natin. At dito, malalaman mo na kung paano natin ito gagawin. So, andito nating wire. So, ito, kunin natin yung dalawang dulo. At dito natin ilalagay ang dalawang SLR. Male and female. Oops. Male pala yung dalawang male pala nakuha ko. Kuha tayo ng female. Ayan. O, ayan. Okay. So, una natin gagawin, kailangan natin ilabas yung tatlong wire. So, gamit lang tayo ng cutter. So, ayan. Grabe, tibay ng ano. Ay, by the way, ang brand po pala nitong ating wire is Kevlar. Ayan. Then, Kevlar din to. Oh. Okay. O nga pala, kung gusto nyong malaman kung paano gumamit o gumawa ng isang cable para sa ating gitara, meron akong i-flash dito. Or yung link nasa comment section or nasa description, ilalagay ko doon para doon yung mapanood yung kung paano gumawa ng wire cord para sa ating mga electric guitar. Okay? So dito, nasa na ba tayo? Dito tayo doon ha. So ito, kailangan natin ilabas yung tatlong wire. Ayan. Tatlo yan. Tapos dadalawa lang ah. Tatlo kasi meron siyang ground. Ayan. Blue, tsaka pula, at tsaka yung kanyang ground. So, ayan. Ang gagawin lang natin dito is hihiwalay natin dito. Make sure na walang hibla na tumatama or humiwalay dito. So, itong kanyang guide, pwede nating putulin to. Ito, tatanggalin natin to. Kasi, conductor to eh. So, need natin yung tanggalin. Ayan. Then, yung ating guide na yung kanyang tali sa loob, so, pwede mo rin yan putulin. Or, pwede rin hindi. Pero, mas maganda, para hindi sagabal, putulin na natin. Oops. Okay. Yan. Lumabas na yung tatlong wire. Then, syempre, babalatan natin itong isa. Tapos, yung dalawa. At, yun. Ang kagandahan nito, ang Kevlar wire natin is pure copper. So, ito yung hindi yung nagagato, yung hindi napupulbos yung laman. So, kaya kung gusto natin bumili ng ating mga wire cable, dito tayo bibili sa Kevlar. So, kung gusto nyong malaman yung link kung saan ako nakabili, ilalagay ko sa description below.
Okay, para mapunta kayo sa Lazada or sa online. I mean, sa TikTok. Sorry. Pwede rin sa TikTok dahil meron na silang available na benta sa TikTok ngayon. Okay? So, ganito lang yung gagawin natin. And, siyempre, huwag natin kalimutan to. Ilagay muna. So, baklasin natin yung kanyang pinakang lock. Then, so, natin dito. Ayan. Then, syempre, may natirang isa dyan, yung pinang lock sa loob. O, yan yung kanyang loob. Ito, nakalagay lang siya dito. Ito, ang purpose nito is pang-lock siya. Para kapag ano natin, na-fix natin ng ganito, maiipitin nyo yung wire para hindi siya nahugot. So, ang ganda, di ba? Ang galing ng pagkagawa. So, ganyan. Then, syempre, kailangan natin hinangin. Yan, kailangan natin ng panghinang. Para syempre, mas maganda yung gawa natin, yung kabit natin. Lagyan natin ng LED para mabilis siya kumapit. Ayan, recommended na lagyan nyo itong ground ng isang buo para in case na kahit ilang beses nang mahahatak, ano siya, hindi sila maghiwa-hiwalay. Sana all. Ayan. Sana all yung naghihiwalay. 2 beses na yan! Ito, kailangan lagyan ng ganyan. Okay? So, ilapit ko sa inyo para makita nyo ha. Yan, simple lang yung ating paghinang. Then, puputulin natin yung kanyang dulo para maging, ano siya, para mas maganda yung paghinang natin mamaya. So, dapat pantay-pantay ito. Ayan. Ayan. Oh. Hiwa-hiwalay, di ba? Hindi man gaano kaganda yung hinang natin, pero at least okay lang. Medyo masabing quality rin naman. So, bawasan pa natin konti. Masyadong mahaba eh. Okay. So, ayan. Ngayon, paano to? So, ito meron siyang number. Kailangan natin yan sundan lahat. Siyempre, hindi naman na tayo malilito dyan. O, ayan. Merong number yan. 1, 2, and 3. Malinaw? So, kaya tayong ballpen para makita nyo. Ito yung kanyang 1, 2, and 3. Okay? Lapitan natin. Okay. Yan. So, syempre, para hindi tayo mahirapan mamaya sa paglalagay ng wire, pwede natin lalagyan ng tingga ngayon yan. Or, pwede natin siyang irekta ilagay na. Tapos, iipitin natin. Ayan. Kung nasaan yung 1, doon natin ilalagay ang kulay pula. Or kahit ano naman, kahit ground, yung kulay blue, o yung pula ang ilalagay mo dyan, okay lang. Ang mahalaga mamaya sa male, male connector niya parehas ang connection. Okay, so tandaan natin yung kulay. So, lalagyan mo natin sa 1. So, ulitin ko, kahit anong ilalagay nyo siya sa mga number na yan, mahalaga, susundan nyo ito mamaya kapag inilagay na natin yung kanyang male partner. So, ayan, ilagay natin siya dito. Lagay natin si ground sa number 1. Ayan. Tsaka natin siya ilalak. Yan, gamit lang tayo ng long nose para ilak natin para ipitin natin, okay? Para mas malinaw. Yan, ipit na. Pero syempre, hindi pa yan. Kailangan pa natin hihinang yan. Wala ditong Ayan. Kailangan lang natin ipitin na ganyan. Sa number 2 naman, ang ilalagay natin is kulay blue. Tapos sa number 3, kulay red. O, ganyan. O, ipitin natin siya na maigi. Yan. Tapos, sa number 4 naman, ang ilalagay natin is kulay red. O, ganyan. O, ganyan. Ipitin natin siya na maigi. Yan. Tapos, sa number 5, kulay red. O, ganyan. O, ipitin natin siya na maigi. Yan. Tapos, sa number 6, kulay red. O, ganyan.
O, yan na yung connection. Pero syempre, lagyan natin siya ng LED para mas makapit. Tsaka para idikit natin. Kasi pag ganyan ipit natin, for sure, di pa natin ilalak yan, tanggal na. Okay, so ang paglalagay nito is sa butas mismo para pumasok siya. Ayan. Ayan. Make sure na lagyan natin siya lahat. Para syempre, kabit na kabit yung ating wire. Yan. Quality. Oops. So, ayan, no? Kahit tugot-tugotin natin, hindi yan matatanggal. Okay? So, mamaya natin ilak yan. Kasi, ipapartner pa natin dito sa kanyang mail. Okay, so natandaan ba yung yung number? Yung kung saan nakalagay yung ground, yung blue, tsaka red. So, yung ground natin is number 1. Yung red natin nasa number 2 at yung blue natin nasa number 3. So, kunin naman natin yung pinakang dulo. Yung kabilang dulo pala. Ayan. So, same lang din gagawin natin. Ganun lang din. Babaltan natin to. Ayan. So, ayan. Same lang din yung ginawa natin kanina sa kabila. Hindi ko na kinuha ng video para hindi kayo mainip. Ayan. Ganun din yung gagawin natin sa kabila. Okay? So, dito naman sa ating male connector, ganun din. Ganun din ang gagawin natin. Meron din siyang numbering. So, ito, hindi na natin siya iipit kasi wala siyang wala siyang paglalakan. So, lagyan natin ng LED yan. So, meron din siyang numbering yan. Meron din siyang 1, 2, and 3. Ayan. Huwag kayo malilito ha. Basta sundan lang yung number. Okay? 1, 2, and 3. Mapapansin nyo, parang baliktad siya dito sa kabila. Di ba? Parang baliktad siya. Tama nga, baliktad. Ang 2 nitong kabila is nandito. Ang 2 nito nasa kabila. So, basta natin, sundan natin yung wire. Kung nasaan yung ground. So, halimbawa, yung number 1 is ground. So, yung ground naman, ang ilalagay natin sa number 1. Sana wag malilito ha. Okay. And, mamaya i-flash ko yung kanyang connection dito sa pinakang huling part ng ating video para at least kung hindi mo nakuha to, meron kang magiging basehan. Okay? So, lagyan mo natin to ng LED. Ayan. Make sure lahat yan. Huwag natin masyadong babaran kasi plastic lang to, baka malusaw. Lalambot. Okay, yan. So, saan nga ba yung ating number 1 kanina? Ang number 1 is ito. Dito sa kabila naman, ang number 1 niya ay ground. Okay, so kunin natin yung ground. Ilalagay natin sa number 1. Oops, huwag kakalimutan. Ito pala, muntik na natin makalimutan. Yung kanyang mga lock. Diba? Ito yung importante dito. Kaya bago tayo maghinang, dapat nakakonect na to. Kasi mahirap mamaya magbaklas. Matatagalan tayo. So, yung ground is nasa number 1. Yan naman. Tapos yung kulay blue ay nasa number 3. Sensya na, medyo malabo yung camera natin. Number 3. So ito yung number 3 niya. Gitna rin niya is yung number 3. Ayan. So, make sure na lutong-luto yung natin, pagkakahinang natin para maayos yung connection.
Sa katagalan, hindi siya matatanggal. Then yung huli, syempre dito na sa bakante. Ayan. Oh. Para ma-check natin, gagamit tayo ng tester. Pero in case na wala kang tester, pwede naman na yan. Basta sigurado lang na tama yung connection natin. Okay? So, ang number 1 natin dito is ground. So, number 1, ay meron din pala ditong data. Oh. Meron pala sa harapan. Meron din ba dito? Ayun, meron dito pala. Oh. Hindi ko lang napansin ah. Ayan, makita niyo yung mga number na yan. 1, 2, and 3. Itong isa nasa ilalim nga lang. Oops. Yan. Lugi. Ayan na yung camera natin. Yan, 1. Nakatusok tayo sa 1. Yan, hanapin natin yung 1. Dapat papalo yung 1 dito ha, sa ating tester. So, short muna natin para malaman natin kung gumagana yung tester natin. Yan. Nako. Headbang pa. So, ito. Ito yung number 1. Yan, papalo. Dapat, pag dinipat natin dito, hindi yan papalo dapat. Kasi pag pumalo yan, ibig sabihin may problema sa ating connection. Maaring shorted or may nagdikit na wire. Then, yung number 2 naman natin dito, ito. Okay? So, hanapin natin yung number 2. Ito yung number 2 niya. Dapat papalo yan. Okay, good. Then, syempre, yung gitna is number 3. Tapos, lipat tayo sa gitna, number 3 rin. Ayun. So, okay na. Yan na yung pinaka-connection. So, ito nga pala yung kanyang connection. Sana makatulong tong diagram na to para sa inyo. Sobrang dali lang nito, guys. At, ayun. Ipipix na natin to. Paano nga ba ilalagay? Okay. Ikutin lang natin hanggang sa pumasok siya. Ayan. Kasi may gatla yan sa ilalim. Oh. Ayan. Kaya kailangan tatama yung gatla niya dyan para pumasok. Tapos yung lock, syempre nandyan na. Tsaka natin i-fix. Okay. Ayan. Then, yung isa naman, ganun din. Dito yung kanyang cover. Ganun din, hahanapin natin yung pinakang gatla niya. Saka natin yung pasok para ganyan. Ayan. Then, dito naman. So, andito yung pinakang parang lock. So, dapat nakatutok siya dito. Pabalik rin natin ganyan. Saka natin ikutin. Hanapin natin yung pinakang para pumasok. Hindi namin yung papasok, isang isang direction lang yan. Hindi siya basta-basta papasok. Kaya kailangan mo hanapin yung gatla. So, ito. Try kong baba. Ayan o. Oh. Yan, dapat pasok yan dyan. Then, ilalak na natin. O, ayun. Meron na tayong cable. Diba? Simple lang yung ating ginawa. So, yun. Sana nakatulong sa ito. Salamat, ka-technician. At kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo kalimutang mag-subscribe para lagi kang ma-update sa ating mga tutorials na ganito. So, salamat sa inyong panonood and God bless.